Going to eat now. Ang perfect na sana. Pero ayan, yung kanin ko, panis. Panis. Hindi kasi ako nagsaeng. So, akala ko okay pa yung rice. Last night pa yung kanin na to. So, anong gagawin ko? So, lalabas ako at bibili ako ng kanin. Hindi naman ako makakakain ng walang rice. Sarap-sarap na ulam ko. So, ayan. Ang perfect na sana. Pero, hindi ko pwede itong kainin. Malamang. So, kailangan ko pa lumabas para bumili ng rice. Nung oras na ako, magsasayang pa ako. Yes! Ayan, lalabas pa ako ngayon. Oh my goodness. Pauwi nga rin pala ako ng Cavite tomorrow. So, baka mauna pa ako sa Pasko. Mauna pa ako magpapasko. So, kaya, wala kasi ako sa Christmas sa Cavite. Sa Pangasinan ako. Kaya, galingan nyo na. Pauwi ako bukas. Maaga ako magpapapasko. Siguro okay na yan. Tama na. Nagpapalit ako kahapon sa bank eh. Oh. So, okay na itong tigwa 100. So, huwag na humirit. Okay na yan, ha? Hundreds na lang muna tayo. I'm going to Cavite tomorrow. So, see you guys. Kasi, meron akong a-attend na opening ceremony ng League sa Naik. Kaya baka mauna pa akong magpapasko tomorrow. Kasi kailangan ko mag-advance. Kasi wala talaga ako sa mismong araw ng Christmas. Nasa Pangasinan ako. Okay. Going out na. Bili ako ng rice. And of course, ang aking key card. Baka makalimutan na naman, hindi ako makataas dito. Wala akong access sa elevator.
Ayan, si Inday. Kakain pero panis ang kanin. A day in my life. A day in my life. Panis ang kanin. Christmas party, mga staff. Do you feel the Christmas vibes? Ramdam niyo ba ang Pasko? They don't have rice. You have rice po? Yes, ma'am. Okay. Merong ano sa loob. May fly inside. Yung nakalabas na siya. Kasi na-open na. Nandito siya sa kurong. Kurang ano? Sige mo. Dito po ma'am? Yes. Ayun, yung fly. Yeah. Akala ko pa ba yan? Bakit ba kasi hindi ko inisip magsaing? Alam ko kasi ako yung rice. Pero siguro din talaga, no? Walang perfect. Ramdam niyo ba ang Pasko, ate? Hindi. Hindi din? Parang hindi ba? Lagi sa huwag na kami, lagi yung Pasko. Lagi yung blessings. Lagi yung isa. Pero, mas ate, yun lang. Ate, dito sa party na kayo. Walang ganap. Asa dito. Thank you. Ano po? Ang mula naman, right? Sa inyo. Thank you. Okay. Thank you. Erase na ako. Wait na ako. Thank you. A day in my life, rest, no schedules. Pero, laba day. Laundry day. Hi, I'm home. At ang highlights doon, kain pa sana ako ng panis.
it na, guys. Akala ko, ang gagawin ko lang ngayon ay ipapakita ko yung a day in my life ko, pag-laundry ko, kung ano yung araw ko ngayon. Pero hindi ko akalain na may ganito pala. Ito pala magpapa-highlight sa araw ko. I wash my hands muna. I wash my hand muna. Kasi syempre, galing tayo sa labas. Safety first. Dumi yung kamay natin. Always wash our hands before we eat. Kahit hindi lang kumakain, mahilig talaga akong mag-ugas ng kamay. Kahit hindi naman galing sa labas, kahit nandito ka lang sa bahay, o gumawa ka sa mga trash can, or sa basurahan, o basta pag alam mo madumi yung hinawakan mo, lagi kang mag-ugas. Lagi tayo mag-ugas ng kamay. O diba? May paturo pa si Ninang. I'm going to eat na. Gusto ko yung sili. I love sili. This is eggplant. Okay. While I'm eating, I'm going to watch my assignment from the rec. Kailangan ko panoodin yung No One's Know I'm Here. So, kailangan namin panoodin yun. That is our assignment. No One's Know I'm Here. 2020 movie siya. Here. So, pinanood ko na siya before I sleep. Pero sobrang antok ko na, hindi ko siya natapos. At wala rin ako naintindihan kasi nagpe-play siya while I'm sleeping na. So, I don't want to resume playing. Start from beginning ako. Play from beginning. Okay. 1 and 30 minutes lang naman siya. 1 hour and 30 minutes. So, while I'm doing my laundry and while I'm eating, panoodin ko to. Multitask. From here. Go on. Enough. Taksan natin para feel good. Kasi baka iyak namin yun. In and out again. That's it. Hey, that's good. What's your name? You haven't said a word? I guess some things never change, huh? So now I motivate people and help them make their lives better. I want to be an example. And this is a great opportunity for me and my work to take it to the next level. And there's no hard feelings. Let's do what we have to do out there. It's good for you and it's good for me. End of story. You're saying that you want to talk about how your life was destroyed. And I'll say it Tell again. them the truth. You weren't singing. It was my voice. Nemo. Powerful accusations on live TV. You heard it here. We'll be back right after these messages. Right here on Face to Face. Please, just calm down. What happened? What's he saying? Is that true? Was that his voice? He's just never sing. Answer. Is that why he won't sing today? Here I come, I won't be long. Just to ask what you should know. There's this land down below. No hope in my soul. There's no feeling, this world's too cold. Here I lie and watch
watch the stars. Feel I'm dreaming all my life. Here's the love I forgot. My heart's dancing low. Something's wrong. I don't belong. Oh no. Nobody knows I'm here. Yeah, yeah, yeah. Nobody's talking to me. And no one can set me free. Nobody knows I'm here. Yeah, yeah, yeah. Someday the stars over me will fill what I need to feel. Hear my voice beyond my eyes. Feel the love, feel the ride. There's no cloud in the sky. No reason to cry. Just a star that glow inside. Won't go back, I'm out of sight. Cotton dust fills the night. Yeah, no sound, see no light. Forgot who am I? Can't find home. I don't belong. Oh no. Nobody knows I'm here. Yeah, yeah, yeah. Nobody's talking to me. No one can set me free. Nobody knows I'm here. Yeah, yeah, yeah. Someday the stars over me will fill what I need to feel. Nobody knows I'm here. It's no one. Nobody knows I'm here. Nobody wants to talk to me. No one's. I'm done na watching Nobody Knows I'm Here. It's such a good story. Wow. I love Christmas. I don't love that we're working Christmas Eve. I'll see you lunch. It's like a movie about hiding in the dark, You've all been chosen to spend your Christmas Eve hiding yourself for everyone. Is this because I'm Muslim? Is this because I'm black? Is this because why airport turn people into such Since gawa nga nung pinagdaanan ni Nemo. So, This is my meron ding discrimination na nangyari. Kaya ganun yung nangyari. Ethan, today is a day. Totoo naman, Time if you handle it right. one of our product when it comes sa mga kung paano magiging popular or sikat or yun katulad yan pagpasok sa show business. So kailangan talaga one of the product is itsura mo, right? Itsura mo, that is one of the top product yung panlabas na itsura natin. Pero syempre dapat may talent ka pa din, hindi mo wala yung talent. Hindi lang dapat yung itsura mo. So yung nangyari kasi kay Mimo, nagkaroon ng discrimination sa itsura niya kasi nga mataba siya. So kaya ang ginawa ng manager, 911 call placed from inside LAX. is sumanap ng parang kadugo ni Mimo. Voice yung ginamit niya, voice ni Mimo, original voice ni Mimo yung ginamit, pero ang pinaresent sa public o sa media is ibang personality. So yun nga, si Angelo. Ang hirap na, no, it's complicated, you know, it's happen in reality, parang it's complicated na parang sisikat ka, pero you became famous, you became popular, nakilala ka ng lahat, pero hindi sa'yo yung talent na pinapakita mo. See, right? It's complicated. Masarap pa rin sa feeling na sisikat ka dahil sa sarili mo, dahil ginawa mo yun, talent mo yun, pinaghirapan mo yun, di ba? It's
more complicated at mas mahirap yun sa taong hinihiraman mo ng talent. Diba? So yun, talagang nangyari kay Mimo. Habang buhay niya, hanggang lumaki siya after 25 years. Hanggang lumaki siya, dala-dala niya yun. Yung ganung, yung nangyari sa buhay niya. Kasi, kahit sino siguro, hindi kaya makalimutan yun. Na parang dapat, parang kasi kung ikaw si Mimo, may isip mo kasi na, dapat ako yung nasa stage, dapat ako yung nakikita ng lahat, dapat ako yung kilala, dapat ako yung kinakausap ng lahat. May mga ganun kasing circumstance, may ganun kasing mga pagkakataon na may isip ng person, yung, nung tao, yung ganung, pagkakataon, katulad ni Mimo, di ba? Kasi talent niya naman talaga yun. Ang hirap kasi talaga, napaka-complicated, sobrang complicated. Kaya, ang ganda ng movie, ang ganda ng pinaparating ng movie. Ganda. Yung lesson, ganda. So, yun talaga. Hindi lang dapat, yung meron ka, dapat may talent. Yan, katulad ng pagpasok sa show business, pag-artista, di ba? Dapat, hindi lang, one of the product talaga, itsura mo, pero dapat hindi lang talaga dapat itsura ang meron ka. Dapat nandun din yung talent. With talent dapat. Isipin mo, 25 years dinaladala ni Mimo yung ganong nangyari, yung ganong experience sa buhay niya. That is his best or the best unforgettable memories in his life kasi syempre, 'di ba, kahit sino naman pangarap mo 'yun, nandun ka na nga talaga, 'di ba? Nandun ka na, pero hindi mo mapakita sa mundo yung talent mo na ikaw yung kumakanta, ikaw mismo yung nandun sa stage para ipakita yung talent mo, i-share sa mga tao. Although yan, share niya naman, pero hindi alam ng maraming tao na nakakapanood na yung voice na yun isa kanya. So, nandun nga yung talent, naririnig yung boses niya, pero hindi alam ng tao na siya yun, 'di ba? Ang hirap. Kaya ang ganda ng movie. Parang kakanta ka tapos boses mo yung gagamitin. 'Di ba nga sa mga music, may mga copyright, bawal gayahin, 'di ba? So, sabagay, dun kasi sa movie, nagkaroon ng contract sila. Ang galing lang. It's a nice movie. It's such a nice movie. Kaya siguro binigay itong assignment ni Direk sa amin. This is our first assignment na panoodin. Itong movie na binigay niya, Nobody Knows I'm Here. Siguro gusto iparating sa amin ni Direk yung lesson na dapat hindi porket nag-workshop ka or gusto mo mag-artista, hindi siya basta-basta. Parang ganun yung gusto sabihin siguro ni Direk. Hindi basta-basta, kailangan nasa puso mo talaga siya, gusto mo siya, passion mo siya, hindi mo siya titignan na trabaho lang, dapat alam mo yung ginagawa mo. So siguro pinapakita ni Direk dito na dapat totoo ka sa sarili mo, totoo ka. Like Mimo, di ba? Nagtago siya sa lahat after what happened kasi nga syempre dinibdib on talaga namang personal talaga yung nangyari sa kanya. Hindi naman kasi talaga madali yung ginamit yung boses mo na dapat ikaw yung sikat, ikaw yung popular, ikaw yung kilala ng lahat, di ba? So yun, pinapakita siguro dito ni Direk na dapat hindi lang si Mimo kasi may discrimination nangyari sa kanya kasi nga, di ba, fat siya, mataba siya. Kahit nung bata siya, pinakita sa movie na talagang chubby siya. So, nag-usap yung manager, pati yung father ni Mimo, na sabi ng dad ni Mimo sa manager, sinasabi mo ba na dapat kong papayagan yung anak ko? So, sabi naman ng manager, no, hindi sa ganun. Hindi natin kailangan gawin yun. Sinabi ng manager na, oo, isa yun sa product na dapat maganda yung physical appearance, yun, that is one of the product, para magustuhan ka ng lahat, para bumenta ka sa masa, ganun. So, kasi lalaki siyang singer, di ba? So, syempre, ang hahanga o magpapanta siya sa kanya, mga kababaihan. So, yung sabi ng manager, isa dapat yung labas na yung physical appearance para magustuhan ka ng mga babae, para pagpantasyahan ka ng mga babae, ganun. Kaso wala nga nun si Mimo. Voice. Meron lang siyang isang napakagandang boses, marvelous voice. So, yun ang meron siya. Kaya, ang naisip ng manager is, ayun nga, gamitin na lang yung voice ni Mimo, pero ibang personality ang ipapakita sa masa, sa media. So, yun nangyari. So, kaya, pero mali yung ganong strategy kasi nga pagdating sa show business kasi ang daming strategy dyan para sumikat. So kung hindi mag-click to, maraming way para mag-click, ganun. Kaya lang, sa part ni Mimo, parang hindi ako agree na pumayag sila na gamitin mo yung voice niya. Kasi meron yung sumisikat ngayon, pangit, di ba? Minsan nga mas bilis pa sila sumikat kasi may nangyayaring discrimination pa, may mga namubuli, pero di ba, kahit ganun, sumisikat pa din sila. So kaya, parang sinasabi sa movie na hindi porket hindi ka maganda or mayroong kang imperfection is i-give up mo na lang yung sarili mo na ipagmalaki kung sino ka talaga, kung ano ka, especially yung talent mo, di ba? Kaya kailangan, kahit ano ka pa, be proud to yourself. Pakita mo sa mundo na, ito ako, gano'n, di ba? Lalo na si Mimo, meron siyang marvelous voice, solo, di ba? Tapos ginamit lang ng ibang tao. Sobrang dali naman, pero, di ba? So yun. Yun naman kasi talaga ang kailangan talaga may talent ka. Di pwedeng hindi mo mawala yung talent. Siguro yun yung gusto sabihin ni Direk sa amin. Kailangan, hindi lang dahil gusto mo yung ginagawa mo, hindi lang dahil gusto mo mag-workshop. Dapat, nandun yung passion. Dapat, kasi pag passion mo siya, gusto mo yung ginagawa mo. Hindi ka mapapagod, hindi ka makaramdam ng pagod, ng hassle, ng pressure, di ba? Makakaramdam, kasi tao lang naman tayo, makakaramdam tayo ng pagod, pero masaya ka, di ba? Kasi love mo yung ginagawa mo, nandun yung passion. So yun.
gusto ko parating ni Direk siguro na kailangan, bukod sa gusto mo, dapat talent mo siya. Kasi ang talent, not all the time nag-God's gift siya na talagang talent mo na pinanganak ka pa. Kasi naaaral kasi yung talent, nahahasa siya. Pwede mo siyang pag-aralan. Kaya nga may mga workshop. Pag hindi masyadong magaling yung voice mo, pwede mo siyang aralin, pwede mo siyang pag-aralan. Pag di ka marunong sumayaw, pwede mo rin siyang pag-aralan, 'di ba? May dance workshop. Tulad din ng acting, 'di ba? Katulad ng ginagawa ko, acting workshop, 'di ba? So kung talent mo na siya, di 'di ba? Mas mabuti mag-excel ka, di ba? Mas lalong mag-excel yung talent mo. So yun. Mapapag-aralan ng talent. Pero wag mo ipapahiram yung talent mo. Yun. Kasi talent mo yun. Pwede mo i-share, pero wag mong ibibigay. Tama ba? Yeah, tama. Pwede kang mag-share. Parang knowledge, mga kung ano yung alam mo. Pwede kang mag-share ng knowledge, pero wag mo ipapamigay o i-give up yung talent na meron ka. Kasi ganun yung nangyari kay Mimo eh. Give up niya na, 'di ba? Na parang tinanggap niya na lang kung ano yung usapan ng manager nila, ng kontrata nila. Na okay Mimo, gamitin na lang natin yung boses mo kasi kasi kailangan gumamit tayo ng mas magandang itsura. O kaya gamitin na lang natin yung voice mo, tago ka na lang dyan ka na lang, then yung voice mo na lang yung gagamitin natin. So tuwayag si Mimo and his dad na dun sa contract na ganun, sa usapan na ganun. So dapat hindi. So nag-give up na lang siya na, okay, voice ko na lang ang marinig ng lahat kahit hindi na ako makita. Kaya nga perfect na perfect yung music, di ba? Nobody knows I'm here. Nobody knows who want to talk to me. Parang, di ba? Walang kumakausap sa kanya kasi hindi naman siya kilala. Hindi naman alam ng mga tao na siya yung original singer. Siya yung totoong may-ari ng boses na yun. Di ba? Walang nakakaalam. Kaya, no one set me free. Di ba? Ganda. Music niya talaga. Kanyang-kanya yung music. Sa music, yun yung life niya. Yun yung kwento ng buhay niya. Tapos, ang ganda ng ending, di ba? Yung ending is, napakita niya na sa lahat, na-announce niya na sa live, na that is my voice. Hindi kumakanta si Angelo, hindi siya kumakanta, that is my voice. Boses ko yun, di ba? Na-free na siya. Naging malaya na siya. Nasabi niya na. Yung after 25 years, nadala-dala niya yung ganong feelings, ang bigat-bigat. Hindi na siya even social, hindi na siya nag-social. I mean, yung interact sa ibang tao, nagtago na lang siya, di ba? After 25 years, di ba? Nailabas niya na kung ano yung gusto niya sabihin. Na, di ba? Nakakanta pa siya. Yun. Kaya dapat, huwag ka mag-give up sa life. Yun yung lesson din doon, na dapat pag may talent ka, it's okay to share to everyone, pero huwag mong ibibigay yung talent mo. Kasi talent mo yun eh, sa'yo yun eh. Huwag mong ipapamigay, huwag kang mag-give up. Panindigan mo or ipaglaban mo kung ano yung sa'yo. Diba? Yun yung lesson sa movie. And that's it. Maglalaba pa ako katatapos lang ng 1 hour na labahin ko sa puting damit. So, meron pa akong lalabahan. Sasampay pa rin ako. Ano pang gagawin ko? Shower ako. Magliligpit. So, that's all guys. That's my day. And times check, 4:30. That's all guys. Bye! Thanks for watching mga ninang. Bye!